Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi sa mga awit, 48, talatang 1 hanggang 3. Dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod na bundok, sa hilaga nagalak ang dulo. Sa lahat ng bansa nitong sinsuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon na dinala mo ang bawat isa sa amin upang kami ay magkaroon ng pagsasama-sama sa pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito, ang iyong gabay, ang iyong patnubay. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang mensahe na gusto mong malaman namin, na magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Sa iyo lamang, Panginoon, ang nararapat na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ayan. Batiin mo yung katabi mo. Good evening. Sa sandali hong ito, inaanayaan kong lahat na sama-sama po tayo magpakumbaba at tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Hayaan nating katagpuin natin ang Panginoon ngayong araw na to, ngayong gabing ito. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos.
tayo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Tayo po lahat. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon na ihahatid sa atin ng ating Pastor Jojo Filio. Yan, amen. Amen po. Tunay na napakapalad natin kasi tayo ay kinatagpo ng Panginoon sa araw na ito. Ang isang bagay na mapalad tayo dahil pinagbuklod tayo dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin na hindi niya po hinayaan na mabulit tayo sa kasamaan at mamatay, kaya pinadala niya yung kanyang bugtong anak, our God incarnate, upang mamuhay sa bawat isa sa atin. Ayan yung pong basahin ko, yung teksto nating pagbabatayan. Sabi po dun sa Juan 1:14, sabi, nagkatawan tao ang salita. Yung salita dito, yun yung berbo at namuhay sa atin. Nakita natin yung kanyang kadakilaan bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at bawang katotohanan ang sinasabi niya. Dito po, namulat yung mga mata natin sa isang katotohanan na siya yung tagapagligtas at gagawin niya lahat upang maligtas tayo sa ating kasalanan. Ang isa pong katotohanan dito ay siya yung ilaw ng sanlibutan. Yung ilaw na to, ito yung sinasabi sa 1:14 na nagningning na patuloy na nag-ilaw sa bawat isa sa atin. At ito rin yung pangako ng Diyos na nung namuhay siya rito ay pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngunit bago siya mawala, sinabi niya na pag-alis ko, merong isang tagagabay, merong isang magpapatnubay sa atin. Ito yung Espiritu Santo na siyang magiging ilaw natin lahat. At nararapat natin gawin ay sundin at gawin natin kung ano inuutos ng Diyos sa atin. 3 bagay lang yung gusto kong
i-share sa inyo. Ito yung pananampalataya, puso, at pag-ibig. Una, sa ating pananampalataya, since tayo ay meron ng Espiritu ng ating Panginoon, paano ba natin mapapanatiling maging matatag ang pananampalataya? So, ang isang requirement is we must have unwavering faith. Isang matatag na pananampalataya sa ating Panginoon. Dalawang bagay. Paano natin ito ma-achieve o magagampanan? Para magkaroon tayo ng isang matatag at matibay ng pananampalataya, kailangan muna pagdesisyonan natin sa ating mga buhay na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon, na tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Kasi importante na sa pagkakaroon ng pananampalataya is we decide for ourselves to have the relationship with our Lord and Savior. Sapagkat dun sa Lucas 2:10-11, sinabi niya na yung pagparito ng ating Panginoon ay isang magandang balita sa bawat isa sa mga Israelita. At pinabalita doon yung pagsilang ng ating Panginoon sa Bethlehem. At siya yung tagapagligtas, ang Kristo na ating Panginoon. So dapat sa ating mga buhay, magkaroon tayo ng desisyon na tanggapin si Jesus sa ating buhay. Pangalawa is, after natin magkaroon ng pananampalataya, desisyon na magkaroon ng relasyon, kailangan patibayin natin ang pundasyon ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa ng salita ng Diyos. Ang bawat isang mananampalataya na tumanggap sa Kanya ay may Espiritu Santo ng Panginoon na nasa Kanya. At ito'y magiging kasama niya upang maunawaan natin yung malalalim na bagay tungkol sa ating Panginoon. Sabi sa Colosas 2:7, sabi, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. So, after natin magkarelasyon, isang paraan para tumibay ang pundasyon ng ating pananampalataya, patuloy tayong lumago at tumibay sa Kanya. Sabi, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at maging magpasalamat din kayo. So sa ating mga buhay, huwag nating kakalikan yung pananampalataya sa atin. Isang bagay na naangkinin natin ito at pag naangkin natin ito, ito ipapasa natin sa ating mga anak. Pangalawa po, sabi diyan, pure heart. Kailangan magkaroon tayo ng pusong dalisay. No? Dahil alam naman po natin, ang ating mga puso, di ba po, mapanlin lang ang ating mga puso. Sabi nga, ano ba yung nagpaparumi sa tao? Di ba nung last week na pinag-aral natin sa Marcos 7:21-23, maraming bagay yung nagpaparumi sa tao tulad ng masamang isip, pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, kasakiman, at lahat ng uri ng kasakiman. So kung ito'y nasa ating mga puso, napakahirap tayong magpatuloy na lumago sa ating Panginoon. So kailangan, anong kailangan gawin natin sa ating mga puso? Kailangan bantayan natin ang ating mga puso. Ano po sabi sa Ephesians 4:23? Sabi doon, above all else,
we must guard our hearts. For everything you do flows from it. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin at narinig natin ay pumupunta sa ating mga puso. Ngunit kung hindi natin mabantayan ating mga puso, magiging marupito, magiging marupok, at mahirap siyang maglabas ng mga gandang bagay tulad ng pag-ibig, kapayapaan, pagkapatawad, kapayapaan, at marami pang iba. So, bantayan natin ang ating mga puso. And para lalong mapaganda ito, sabi sa Psalms 51:10, humingi tayo sa Diyos na yung ating puso, create in us a pure heart. At laging baguhin yung ating mga puso. Hayaan natin yung Espiritu Santo ng Panginoon ay siyang maggabay sa bawat isa sa atin. So, pananampalataya, puso. Ingatan natin ating mga puso. Panguli, ang bawat isang mananampalataya ay kailangang magkaroon ng kahandaang maglingkod. The willingness to serve the Lord. Tandaan natin, hindi tayo magiging buo. Hindi mabubuo yung ating paglilingkod kung wala yung pananampalataya, wala yung ating puso. Kailangan may kahandaan. At sa kahandaan natin maglingkod sa ating Panginoon, dalawang bagay lang po ang dapat nating gawin. Una, sabi, desisyonan natin. So it's about decision ulit. Desisyonan natin na unahin. Piliin mo na maglingkod sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakaganda nung sinabi ni Joshua sa Joshua 24:15. Pinapili niya ang Israelita. Kanino ba kayo maglilingkod? Sa ibang mga Diyos o sa Diyos na totoo? Kasi kung si Joshua ang tatanungin mo, yung siya muna at ang pamilya niya ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. So sa ating paglilingkod, desisyonan natin, unahin natin na piliin ang maglingkod sa Diyos. Kahapon, napuyat ako sa kapapanood ng tennis. Madaling araw na nga ako. So, panalo yung ating panalo tayo. Pero, may isang magandang nangyari doon. Kasi, first set nanalo siya, second set 5-1. Pero, nanalo naman siya. Inirali niya yung from second hanggang 7. Nung in-interview siya, sabi, ano yung nangyari doon? Ano yung hakbang na ginawa mo para umusad ka? And sabi niya, it's just one service at a time. Yung pinagbubuti niya, yung kanyang service, no? And natandaan niyo yung kanyang logo, meron siyang parang banner, sabi niya, kapag lumago, hindi na hihinto. So, ganoon din yung ating paglilingkod. Pag lumago tayo sa Panginoon, wala nang hintuan. Dire-diretso na. Kasi, ang sabi sa pangalawang kailangan natin gawin, desisyonan natin at piliin nating paglingkuran ang ating Panginoong Hesus nang may kagalakan at tuwa at umawit tayo ng papuri sa Kanya. Mga magulang at mga kapatid, ang sabi sa Salmo 102, sabi doon, paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang ating Panginoon.
sa tuwing tayo maglilingkod sa ating Panginoon, nawa laging nandun yung kahandaan natin ng ating puso na maglingkod tayo ng may kagalakan, maglingkod tayo ng may tuwa sa ating mga puso. At isang bagay na pwede nating magawa is sa bawat pag-awit natin. Sa bawat pag-awit na kinakanta ng Pau. Marami tayong aawitin ngayon. At ang kabilin sa atin doon, suriin natin yung ating mga sarili. Suriin natin yung ating paglilingkod, yung ating puso, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ba ay hanggang dito ba ako maglilingkod o hihigitan ko ang ating paglilingkod sa ating Panginoon? Nawa po sa maiksing mensahe na yun, tunay na mabalot tayo ng Espiritu Santo na tayo ay magpakatibay sa ating pananampalataya, maging malinis ang ating puso at magkaroon tayo ng kahandaan na maglingkod sa Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Lahat ay tumayo at patuloy po tayong umawit, magpuri po sa ating Panginoon. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabing ito. Ibalik natin sa Kanya yung pinakamataas na papurit pagsamba na nararapat lamang po para po sa ating Diyos. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tayo pong lahat. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito na kami ay nagkakatipon upang sambahin ka, papurihan ka, luwalhatiin ka, Ama. Amin Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan at mga karumihan. Pakalinisin mo po kami, Ama, ang aming puso, ang aming isip, upang maging karapat dapat kami, Ama, sa tunay na pagsamba, pagpupuri, at pagluwalhati sa kabanal-banalan mong pangalan. Salamat po sa kapatawaran, Ama. Alam namin na riyan ka, na lagi kaming handa ay patawarin. Kaya naman po sa gabing ito, ay narito po kami sa iyong banal na harapan. Tiklop tuhod, Ama, na lumalapit, sumasamo, para sa aming mga kapatid, magulang, kamag-anak, mga kakilala na nasa banig ng karamdaman. Katulad po ng aming Pastor ang aming kapatid na Dignabay, Tobias Arilia, Esther Mariano, Eric Lorsano, Serino Alusada, at Pastor Henry Ocol. Kilala mo po sila, Ama. Batid mo ang laman ng kanilang puso at isip. At batid mo rin kung ano po, Ama, ang kanilang mga karamdaman. Tunay, Ama, na inilalapit po namin sila sa iyo, Ama. Tunay na hipuin mo po ang bahagi ng kanilang katawan na may karamdaman. Alisin mo po ang kirot, ang hapdi, at anumang kalalagayan ng kanilang physical na katawan. Patuloy mo po iparana sa kanila, Ama, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagmamahal, higit sa lahat, ang iyong pagpapagaling. Naniniwala po kami, Ama, na tunay na sila ay sa iyo umaasa, sa iyong awa, sa iyong biyaya. Hayaan mo pong tuluyan silang pagalingin sa anumang uri ng karamdaman na tinataglay nila, upang sila may makasama namin na sumasamba sa iyo, maging sa face-to-face o sa online, Ama. Hayaan mo po, Ama, na patuloy silang bigyan ng kalakasan, ng pag-asa at kanaisan, Ama, nang magkaroon ng tunay na kagalingan upang ang buhay na ipagkakaloob mo po sa kanila, Ama, ay gamitin nila sa iyong kapurihan. Maraming salamat po, Ama. Ganun din po itinataas namin at pinagpapasalamat sa iyo ang pagpapagaling mo sa mga kapatid na ito. Ngunit
Patuloy po namin silang ipapanalangin sa iyo upang maranasan nila ang lubusang kagalingan. Katulad po ng kapatid na Elmar Lumitaw, Norma Guevara, Norma Ocol, Laura Biscocho, Ambel Orindain, Julie Emosino, Remedios de Leon, Milit Bonifacio, Rodolfo Emperador, at Erwin Peñas. Ama, naranasan po nila ang iyong pagpapagaling. Pero hinihiling po namin na patuloy mo ipagkaloob, Ama, ang kanilang kalakasan at kalusugan. Hayaan mo po, Ama, na maranasan nila ang iyong pagkalinga, ang iyong pagpapala sa kanila, upang sa gayon, Ama, sambahin kanila, luwalhatiin kanila, at pasalamatan sa kabutihang ginawa mo at patuloy na gagawin sa kanilang buhay. Ama, kiniklaim po namin ang aming karaingang ito sa gabing ito ay tunay na tinugon mo na at patuloy na tutugunin, Ama, at mararanasan ng mga kapatid na ito ang lubusang kagalingan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon, hindi man dapat. We are not worthy, pero hayaan nating ang Panginoon ang sumiyasat sa ating puso. Sama-sama po tayong umawit. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking malapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patuloy po tayong manalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon.
Alam natin, isa o dalawa man ang naririto ay nandun siya kapiling natin. Kaya sinasamo natin sa Panginoon ang panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipas Unida Church. Panalangin po natin ang mga gawain ng ating iglesia, yung NOAH Project, na makapagkaloob ang mga kapatiran ng bukal sa kanilang puso para po sa ating NOAH Project. Isama po natin sa panalangin ang ating gawain sa pagmimisyon, sa pangunguna ng ating lupon ng evangelisasyon. Go Pat, go preach, and teach sa dakong malapit sa ulilang kawayan sa Dreamville. Alam namin naman na marami na kaming mga bata na nahahatiran ng mga salita mo. Hipuin mo po ang bawat isa, maging ang mga magulang na dumadalo sa aming gawain sa Dreamville. Kayo po ng aming tinataas sa gawain na ito, Ama. Alam namin na hindi mo kami bibiguin na mailapit sa iyo ang kanilang mga kaluluwa. Gayon din po, Ama, ipanalangin ang lahat ng gawain ng mga kapisanan, kalalakihan, kababaihan, kabataan, Sunday School, Koro, Sonal, Bible Study, PAW, Young Adult, mga pananambahan at mga espesyal na gawain. Sa August 16 Ama, yung district ng kababaihan, fellowship, dito po gagawin sa Tipas. Tinataas po namin ito sa iyo, ang katagumpayan ng aming gawain na ito ng kababaihan. Maging sa Sonal Ama, yung family altar, magkaroon po ng time ang mga pamilya ng person na ganapin, na gawin ang family altar devotion. Ang mga kalalakihan po, yung project nila cemetery, alam namin naman na lahat ng ito ay kayo po ang gagawa ng paraan para maging matagumpay ang lahat ng ito, Ama. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. Damin natin ang kanyang presensya at patuloy nating ibalik sa kanya yung ating papuri, pagsamba. Itaas natin ang ating mga tinig. Papurihan natin siya sa ating mga awitin. Tayo po'y patuloy na umawit sa ating Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa alangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, linalapit namin po sa iyo ang aming mga kapatid sa iglesia. Ang patuloy pong paglago ng aming mga pananampalataya at sa lahat ng miyembro ng iglesia. Ganon din po, linalapit namin sa iyo ang mga estudyante na sa kanilang pag-aaral. Lord, tulungan mo po sila, mahal Panginoon, na makamtan nila lahat ang hinahangad nila, na tulungan mo po sila na maging malusog ang kanilang mga pangangatawan. Sa ganon, ang patuloy na ng pag-aaral, ang kalakasan at binigay mo po. Ganon din po ang aming kapatid na mga naghahanap buhay, tulungan mo din po sila, mahal Panginoon, na bigyan din po ng kalakasan na pangangatawan. Ganon din po ang aming mga kapatid na nawalan ng hanap buhay. Lord, pagkalooban mo po sila ng mga pagkakakitaan, panibagong mga trabaho. Ikaw po ang maggabay sa bawat isa sa kanila, mahal Panginoon. Ganon din po ang aming mga senior ng iglesia para sa patuloy na kalakasan at mabuting kalusugan. Ganon din po, dinadalain ko, mahal Panginoon, ang mga kapatid na sa ibang bansa po, mahal Panginoon. Gabayan mo po sila doon at pagkaingatan mo sila po, mahal na Panginoon. Ganon din po, linalapit namin sa iyo ang aming kanya-kanyang mga kahilingan. Ikaw po ang nakababatid ng lahat ng aming mga panalangin, ang aming mga prayer request. Tulungan mo po, mahal Panginoon, ang aming lahat na pangangailangan. Ikaw po ang provide sa amin, lalo sa aming mga kapatiran na sa ngayon dumadanas kami ng iba-ibang pagsubok sa buhay. Ikaw po ang magpala, ikaw po ang mag-ingat sa bawat sa amin. Ito po ang samot dalangin ko po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga, kapag lumago, hindi hinto. So, patuloy po nating i-aim na ang ating puso, isip, buong buhay ay maging banal na tahanan ng ating Panginoon. Maraming pagsubok, pero maging matatag po tayo. Kasi nandyan ang Panginoon. Tutulungan Kanya. Tutulungan Kanyang labanan ito at ipoprovide niya lahat. Tayo pong lahat ay patuloy na lumapit, umawit sa Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo,
papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanilig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo pang lahat. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord Jesus. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong patuloy na gumagabay sa bawat sa amin. Lord God, sa mandaling ito ay patuloy po namin tinataas sa aming pong namumuno sa aming pong bansa, na naway magampanan nila ang kanilang tungkulin, nawa magmula sa kanilang mga serbisyo, lalo-lalo na ang aming presidente, ang mga nanunungkulan na under sa kanya, Panginoon. Naway magagampanan nila ang kanilang tungkulin na naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang gagalaw at kikilos sa kanilang buhay. Lord, kahit kung ano man ang mga pangangailangan ng aming pong mga kababayan, naway naroon na kayo ang siyang magproprovide ng lahat ng bagay ng aming pong mga pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, hindi niyo pinapababayaan ang aming pong mga namumuno sa aming pong bansang Pilipinas. Lord God, magmula sa presidente hanggang sa pinakababa, nanunungkulan hanggang sa barangay, ay magampanan nila ng kanilang tungkulin na naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin po namin na mga kalamidad sa ibang pong ibang dako ng aming bansa sa lalo na sa Mindanao, nagkaroon ng mga baha, mga bagyo. Dinadalangin po namin na mananaway magkaroon sila ng mga pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, na sila ay binaha at naroon ang kanilang tulong. Lord God, nawa madalaan sila ng mga tulong ng aming government, lalo na mga merong may kakayanan, naway magampanan nila na naayon lamang sa iyong kalooban.
Ganon din po, Panginoon, sa mandaling ito, Ama, ay patuloy po namin tinataas ang aming pong iglesia. Magmula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, sa mga nanunungkulan ng aming pong iglesia, naway magampanan nila din ang kanilang tungkulin, lalo na mga pastor. Naway bigyan mo sila ng wisdom and knowledge sa bawat isa sa kanila upang naroon, Panginoon, na mabahagyan nila ng naayon lamang sa iyong kalooban ang bawat mga tupa, Panginoon. Lord God, ganoon din po, Panginoon, na mga namumuno sa mga lokal ng mga iglesia. Naway magampanan din nila na naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, salamat po, O Diyos, sa kung saan kayo ang siyang may taas at madakila sa bawat aming pong gagawin, Panginoon. Lord God, salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay nito. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kapayapaan dito po sa mundo, naway magkaroon ng kaayusan ang lahat ng bagay, ng mga bagay na yan. Lord God, salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay ito, kung kaya't muli sa ipulatang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Darako na po tayo sa paghahandog, kasabay ng tanging awit ni kapatid Lorraine Adre. Pagsubok ay nasa aming harapan, lakas mo ay tama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan, sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan, sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo kayang ibigay
sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak kita, taas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak kita, taas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Tayo po ay tumayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Sa gabing ito, naiinanda mo kami sa isang mataas na pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at umawit kami sa iyo ng lubusan na may papasalamat sa iyong harapan. Salamat sa mga panalangin ng mga bawat kapisanan, na mga panalangin ito. Tunay na maghilom, mga sugat at mga tulong sa lahat ng mga suliranin ng kanilang mga buhay. At nawa ang pananampalataya, aming mga puso, tayong paglilingkod, patuloy na magumapaw, patuloy na maging malinis, patuloy na maialay namin sa iyo ang lahat. Sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang di matinkalang pag-ibig ng Diyos na sumasa ibabaw ng lahat ng pag-iisip, siya mag-ingat, magkabay sa iyo at sa iyong pamilya hanggang sa muli nating pagkikita. Sumayo ang pagpapala, kapipisan ng Espiritu Santong Banal sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, Diyos, Espiritu Santo, ngayon, magpakailanman. Amen.